Samantala, kahit dumadalas ang pag-ulan, halos 40 lugar pa rin po sa bansa ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Ang paliwanag ng Pag-asa sa tila palitan lang ng init at ulan sa pagtutok ni Mark Salazar. Obserbasyon ng ilan na mas madalas na ang pagkulimlim at pag-uulan sa hapon, pero bakit ang init-init pa rin? Sobra sir, nakakapanghina. Sobrang alinsangan din. Iba talaga dati kaysa ngayon. Ngayong araw nakapagtala ang Pag-asa ng dangerous level ng heat index sa 44 na lugar sa bansa. Pinakamainit sa Giwan Eastern Samar na nakapagtala ng 49 degrees Celsius na dabang init ngayong araw. Mataas din ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan na umabot sa 47 degrees Celsius habang 46 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo. Pangamba ng ilan sa pabago-bagong panahon. Saan kaso abutin? Tama na sa katawan mo? Sisipunin ka yan. Oo. Nangyayari sa'yo? Nangyayari yan. Sipon, ubo. Si Jadrick binubungang araw na raw sa papalit-palit na pakiramdam sa katawan ng init, kulimlim at ulan. Naliligo ako 2 beses. Naliligo ako pag nakapagpahinga na sa gabi. Ganun. Tapos yung sabon, ganun, saka pulbo. Ipinaliwanag ng Pag-asa ang nararanasan natin sa transition mula sa tag-init papuntang tag-ulan. Meron po kasi tayong tinatawag na terrestrial radiation or yung heat, na yung Earth naman yung nagre-release. Halimbawa po, throughout the day, halimbawa tanghaling tapat, walang cloud, yung solar radiation direct sa surface ng Earth, and then magkakaroon ng time na magiging cloudy. So yung heat na yun, imbis na mag-dissipate siya or umakyat sa upper part ng atmosphere or matatrap siya at ng mga cloudiness na yun, and then mas makakaramdam tayo ng mas mainit na pakiramdam. Bakit maalinsangan pa rin pagkatapos ng buhos ng thunderstorm? Kasi kapag umulan po, magiging moist yung hangin natin. So, mas mataas yung relative humidity, mas mataas po yung heat index na ina-expect natin. Kaya nga daw kahit mas maulap na at may pag-ulan sa hapon, kailangan pa rin mag-ingat dahil pwede pa rin ang heat stroke. Magdala pa rin tayo ng tubig at wag nating ipawalang bahala yung danger category na na-observe po natin. Pero wag daw mag-alala dahil baka nasa 1 o 2 linggo na lang ang tag-init at kakalma na ang damang init. May mga nakikita na rin po tayo na signals na magti-trigger ng onset ng rainy season. Though hindi pa po nami-meet yung criterias and then kailangan po ma-meet muna bago yun. Pero ina-expect po natin na baka last week ng May or first half ng June, ina-expect natin na onset ng rainy season. Samantala, inaasahang magiging maulan sa weekend sa malaking bahagi ng silangan ng bansa dahil sa papasok na LPA. Malaki po yung chance na pumasok siya this afternoon or bukas. And then maaari din po siyang mag-develop into tropical depression which might bring rainfall po dito sa eastern part ng Visayas and iba pang lugar sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.